2 taon na ang nakakaraan nang huling mapasabak ang tubong Mandaue City, Cebu, ang tinaguriang No Mercy ng Pilipinas sa lightweight division na si Mercito Moya Gesta kontra sa Amerikanong si Carlos Morales, na kung saan tabla ang naging hatol ng mga hurado sa laban. This is a technical decision majority draw. Alright, so magkakaroon sana ang ating kababayan ng mga kasunod pang malalaking laban dahil sa ganda ng ipinakita nito. Ngunit dahil nga sa pesting corn beef 19 at mga alert level sheet ay naudlot ang lahat ng mga ito at naglaho. Ngunit ganun pa man ay hindi sinayang ng ating pambato ang mga panahong lumipas. Bagkus, ito ay puspusan palalong nagtraining upang hindi mangalawang ang kanyang galawan sa ibabaw ng lona. Nang sa gayon, kung sakali mang siya ay makabingwit ulit ng panibagong laban at magkabigla ay handang-handa ang kanyang katawang lupa sa kahit na anong uri ng pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Sa paglipas nga ng panahon, nakakibat ang mahalimmuyak na simoy ng hanging habagat ay tila nakalanghap na swerte ang ating kababayan at nagkaroon ito ng pagkakataong muling makabalik sa ibabaw ng parasukat na lona upang ipagpatuloy ang kanyang naantalang karera at irepresentang muli ang ating watawat sa lugar ng mga tampalasang mapagmatas na lahi ng mga pusi ng dagang kinabayo. Ika-21 ng Abril taong 2022, tumungo ang tinaguriang walang awa ng Pinas sa Amerika upang sagupain ang tinaguriang The Solution at Mexicanong si Joel Diaz Jr. Hindi biro ang fighter na ito mga kaibigan dahil may mala 2-2 na kamao ito sa lakas. Sa pagpapatunay nga dyan mga kaibigan, sa 26 na panalo nito ay 4 lang naman ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 at may nakakatakot lang naman ito na 80% knockout ratio na dinaig pa ang bagyong Bakekang. Ayon pa nga sa Mexicanong ito ay feeling daw niya ay parang nasa rurok na daw siya ng mundo na tila ba nahihibang dahil headline daw ang laban niya sa Golden Boy promotion at dazin. Ibinibida pa nito na umakyat daw siya ng 140 pounds tapos bumalik ulit ng 135 pounds dahil marami pa daw siyang kailangang iligpit na kalaban. At gusto niya daw magpakilala sa balagbag at brutal na pamamaraan sa kababayan nating si Gesta. Makikita daw niya kung gaano siya kabangis at katulis. Ipinagmamalaki pa nito ang kanyang bagong trainer na hindi naman malaman kung sinong Poncio Pilatong ewan at may mga bago daw siyang pasabog na teknik na natutunan dito. Bumuelta naman ang ating kababayan at sinabing wala siyang pakialam at ang kanyang mga karanasan daw sa pakikipagpompyangan at bilis ang magiging susi niya sa laban na ito. At mahalaga daw ang laban na ito para sa kanya mga kaibigan dahil ito daw ang kanyang unang laban mula sa kanyang pagkakahimlay ng 2 taon. At yung mga naririnig daw niya na kesyo underdog at dehado daw siya dahil knockout artist daw ang makakaharap niyang Mexicano ay baliwala lang daw sa kanya dahil hindi naman na daw ito bago sa kanya. At ayon mismo kay Gesta ay sanay na ang kanyang nguya-nguya ang sumalo ng malagranadang suntok kaya hindi natatalab sa kanya ang malados-pordos na kamao ng Mexicano ito. Dagdag pa nga nito, ang laban daw na ito ang kanyang magiging susi upang magkaroon pa ng mas malalaki pang laban at pag-asang mapaharap sa mga kampyon sa pinaka-controversial na division sa ngayon sa boxing. May kartada noong 26 na panalo, 22 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 2 talo lamang ang Mexicanong si Diaz. Samantalang ang Pinoy naman ay may 32 panalo, 17 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 3 tabla at 3 talo lamang. Ginanap ang kanilang laban sa Fantasy Springs Casino, Indio, California, USA. Sa kanilang weigh-in naman, makikitang bato-bato ang ating kababayan, halatang kargador at tirador ng kamote at saging na saba sa gubat. Pero di rin naman papatay ang Mexicanong kalaban. Malamar mo lang katawan nito mga kaibigan. Mahiya mo nagpaslab ng abs Naka 8 packs pa pati baba ilong tinubuan ng abs Tingnan lang natin ang kunot ng mukha nito mga kaibigan sa laban kung uubra ba talaga sa Pinoy. Round 1, gigil na gigil agad ang ating kababayan. Gustong dikdikin agad ang baba ng Mexicano na mahiyamo kalabaw na nilagyan ng paminta at sili sa puwet na sa sobrang lakas ng suntok ay para kang binato ng madyungan.
Round 2, gusto makabawi ng tinaguriang The Solution sa pagkaka-knockdown at sumugod ito na sumugod na animoy torong tigang na nakarobus. Nakakatama naman ito, ngunit malaaloy ang mukha ng Pinoy kaya walang talab ang mga atake nito. Only 6 punches. Here Ray Carone to cut from the punch. He's throwing as many punches this round as he did last round. Round 3, bumabagal ang ating kababayan. Parang nauubusan agad ng gasolina. Buti na lang, malabiskotso ang kunat ng mukha nito kaya baliwala ang suntok ng Mexicano. Why not? This is fun. Diaz went down in the first. He's in white. Two from Hesta. Again from Hesta. Moving, and Diaz is trying to get closer to him. That way his punches come back. Round 5, inapakan ang paa ng ating kababayan. Buti na lamang makapalang kalyo nito at nakapanik agad ito patras at naiwasan ang tirada ng Mexicanong palong-palo. He didn't have that attitude. He came in knowing that he was a beast. Diaz Jr. He's a youngster with business of the boxing. And the punch out of control, but when you can't control what you do in the ring. Shots on each other. The pace is slowed down, but the shots are effective. He's taking another deep breath. That's the tired. That's the bouncing around. First round. Now they blow, take 15. White is 30. Chito Hesta, 4. Diaz gets tagged with the left. Right hands from Lucido Hesta. And Hesta's also starting to mix it up to the body with his right hand, too. He doesn't necessarily too much older, but he does a lot more experience. I would like to see more body work. That would put either of them will start dropping Hesta this one. Advice from his corner, Sam Contreras. We head to the 8th round. You like that? I'd probably give him Diaz 1 or 2 rounds, but he's definitely making this a fight. He's just, you can see the punches are taking a toll on him more than. And Mercito Hesta coming out strong. 1-2 from Diaz. That is taking a deep breath. So definitely threw a lot of punches in different hands. If it hasn't already, so they want him to go out there. He's been stopped. Will we go all 10 in this one? Off of the rope, he's back against him. Lands a right leg Hesta. Right now, what a fight. We go to the 9th round. Mercito Hesta. Joel Diaz corner telling him again, let your hands go. And it's Mercito Hesta who comes out with the 1-2. They're loading up.
Final round. Maingat na ang ating kababayan at mukhang sinasaid na lang ang kanyang gasolina. Di na ito masyadong sumusuntok at inihintay na lang ang desisyon ng mga hurado. Crowd making some noise. So it's going to be up to his last round. Halfway through the 10th and final round. Renewals on the way up. Ivor's trying to maintain. Rodriguez will put on a show. Mexican fighter naman ay nanlumo at nagkabukol-bukol ang mukha na mahiya mo alimasag na bumengkong.